Magandang gabi muli mga kaibigan, kababayan at mga kapatid. Pagpapatuloy po natin ang pagtalakay sa mga mahalagang isyu ng lipunan. At sa ngayon po, alam naman po natin ang pinakamahalaga ngayon ay itong idiniklara ng pamahalaan na giyera laban sa mga komunista. Ito po ay hindi dapat natin tigilan sapagkat tuloy-tuloy na po ito nang sa gayon ay magwakas na itong salot sa ating lipunan na ito. Mga kababayan, ang tatalakayin po natin ngayong gabi, ito pong papel na ginagampanan ng mainstream media dito po sa ating digmaan na ito. Alam po natin na itong mga tinatawag na mainstream media, malalaking istasyon ng TV, radio, at saka itong mga dyaryo na rin. Halimbawa po ngayon, yung GMA7, yung ABS-CBN nag-broadcast pa rin sa ibang istasyon. Itong mga radio, kung mapupuna po natin, mga kababayan, kapatid, sa kabila ng katotohanan na napakahalaga itong issue na ito, sapagkat ang sinasabi nga natin, ang pinakamahalaga sa labanang ito ay ang aspetong pagmumulat sa ating mga kababayan tungkol sa kasamaan ng samahang komunista at mga kaalyado dito sa ating bansa. Napakahalaga po yan sapagkat patuloy ang kanilang recruitment. So, upang hindi na hikayat pa ang ating mga kababayan na sumali, malinlang nila, lalo na yung ating mga kabataan, kailangan po maging aware sila tungkol sa mga ginagawang kasamaan nito at ano ba ang kapangitan na idudulot nito sa kanilang buhay. Pangalawa po, alam naman po natin na napakalawak at napakalayo ang naabot nitong mga mainstream media na ito. At dahil sa matagal na sila sa ganitong larangan, marami rin ang tumatangkilik ang nakikinig sa kanila. Halos naabot nila ang buong kapuluan at halos lahat ng sektor ng ating lipunan. Sa makatuwid, kung sila po ay makikisa sa digmaang ito, malaki po ang maitutulong nila. Ngunit, ang nakapagtataka po, hindi po natin marinig. Halimbawa po, sa hearing ng Senado, kung saan itong mga ex-rebel na ito, halimbawa yung ka-Eric, ka-Shane, ka-Efren, sila po, marami sila nandoon, nagpapatunay tungkol sa katotohanan ng ginagawa ng samahang ito, ng mga komunista at ng kanilang mga kaalyado. Napakahalaga pong issue. Katunayan, diniklara nga ng ating Pangulo ang digmaan laban dito. Ngunit kapuna-puna po na hindi po ito ibinabalita ng mainstream media na ito. Kung wala pong Facebook, kung walang YouTube, hindi po natin malalaman. Katulad ng hindi natin nalaman sa napakahabang panahon ang mga bagay na may kaugnayan dito. Sapagkat lumalabas po na pinagtatakpan
ng mainstream media ang isyu na may kaugnayan sa kilusang komunista dito sa Pilipinas. Ngayon, bakit po? Ano ang dahilan? Marahil sapagkat takot sila na kalabanin ang pinakamalaking sindikato dito sa ating bansa na kung saan sila ay magbabalita, sila ay mapeperwisyo sa anong paraan. Pwedeng patayin ang kanilang mga reporter sa labas, pwedeng pasabugin ang kanilang mga tower o ano man yan, yung istasyon nila. O pwede rin naman na marami na rin sa mga reporter na ito o mga announcer na ito ang kaalyado na rin ng Partido Komunista. Katulad po ng ating nalaman sa balita na di umano nag-recruit kay Ka-Eric upang ito ay maging kadre, maging opisyal o maging kasapi ng samahan ay isang nangangalang Karande na ngayon ay nasa inquirer, di umano. So, ang ibig po sabihin lamang yan, maaaring isa sa mga dahilan ay ang katotohanan na marami po sa ating mga reporters, anchor, ng mga istasyon ng radyo, ng mainstream media dahil matagal na sila sa industriyang ito, na-infiltrate na sila. So sa makatwid po, napakalaking problema ito. Sapagkat kung makikipagtulungan ang mainstream media sa pamahalaan, sa aspetong pagbabalita tungkol sa mga tunay na ginagawa ng Partido Komunista, mas lalo pong mapapalakas at mapapabilis ang ating pagsisikap na maimulat ang sambayanan. Nang sa gayon, magtagumpay tayo sa ating laban o sa ating digmaan laban sa mga komunistang ito na nagsisilbing salot sa ating bayan. Nakakalungkot po. At ito marahil ay isa ring dahilan kung bakit tumagal ng ganito ang kilusang komunista sa ating bansa. Sapagkat lumalabas po na may tolerance ang ating malalaking media network sa bansa in terms of ignoring the word by not reporting something that is related with the communist movement in the Philippines. So in other words, ang mga tao ay, ang sambayanan ay black out, walang alam sa mga bagay na may kaugnayan dito. So sa halip na makatulong ang sambayanan sa kumpanya ng pamahalaan laban sa mga komunista, hindi po yan nagagawa. At karagdagan nga pa nga po dyan, yung isang katotohanan pa rin
na marami na ring mga komunista sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Hindi po may pagkakaila yan. Katulad po, may napanood ako sa interview ni Karen Davila tungkol sa mga komunista. Ayon sa napanood natin sa interview ni Karen, 3 NPA ang ina-interview niya. At ang kwento, itong 3 ito ay kasama sila doon sa 35 NPA na ipinadala di umano sa training for medical training. At sila ay na-raid, habang nagte-training, na-raid sila ng mga military. So, nahuli sila. At tinatanong ni Karen Davila doon sa kanyang interview. At habang pinapanood po natin yung paraan ng kanyang pag-i-interview doon sa 3, para siyang abogado, defense counsel, na nagtatanong na nais pawalang sala itong mga NPA na ito. Pinalalabas niya na hindi ito mga NPA. Samantalang itong 3 ito, ang sabi nila, mga NPA kami. Kasama kami doon sa 35 nahuli ng mga military. Halimbawa sa tanong ni Karen Davila, nang mahuli ba kayo, may mga baril kayo? Ang sabi na 3, wala. Kung NPA kayo, dapat may baril kayo. Paano magkakabaril? Nagte-training nga. Nasa training center na sila for medical. Ang tanong pa rin niya, umamin kayo na kayo mga NPA. Mayroon ba kayong abogado nang umamin kayo na kayo mga NPA? Ano ibig sabihin po doon? Baliwala yung pag-amin nila. Sa bandang huli, tinanong niya ang 3, mali ba ang ginawa ng Presidenteng Noynoy Aquino sa pagpapalaya sa inyo? Sapagkat alam ng Pangulo na the case will not stand in court for lack of evidence. Ang sagot ng 3, bahala sila kung ayaw maniwala na kami mga NPA na. So ano pong implikasyon nito? Si Karen Davila, sikat na reporter ng anchor ng ABS-CBN o ng CNN, may nahuli na mga NPA, umaamin na mismo na kami ay mga NPA, naroroon kami sa Benyo na kung saan kami nahuli dahil kami ay ipinadala ng National NPA organization mula sa iba't ibang lugar upang i-training sa ng medical. Pero pilit na ipinalalabas na itong mga ito ay hindi NPA. Na para bang defense counsel ka na gusto mong pawalang sala sa korte. Itong mga nagsasabi na NPA sila. Kung nais ni Karen Davila na tulungan ng gobyerno sa kumpanya nito laban sa mga komunista, sa halip ang tanong niya, anong nangyari? Bakit kayo naging NPA? Ikwento nyo sa atin ang lahat ng karanasan ninyo doon sa bundok at sino-sino ang mga taong alam ninyo nakasapi. Dapat yun ang ang dapat niyang palabasin doon sa kanyang mga ini-interview. Hindi yung pilit
Pinalalabas ni Karen Davila sa interview na yun na kayo na umaamin ng mga NPA sa legal na aspeto, hindi kayo pwedeng hindi kayo masasabing NPA sapagkat kulang ang ebidensya ng military para palabasin kayo na kayo ay NPA. So ano po ibig sabihin yan? Mas kampi pa, mas pinoprotektahan pa niya ang mga NPA. Katulad ng ginawa ng Ninoy Aquino sa pagpapalabas di umano sa 30 o sa 35 nahuli na yon sapagkat kulang ang ebidensya di umano ng military. As a President of the Republic of the Philippines, he should have supported President Aquino, Noynoy Aquino, should have supported the military by encouraging them to further investigate the captured NPA. Sa halip na siya ang magpalabas at sabihin na hindi totoo yan. Nagpapatunay lamang yan ng previous administration, si Pinoy, ay talagang ini-encourage nila ang pagpapalakas ng mga NPA, mga komunista. Kaya tumagal itong labanan na ito. Sapagkat if the President himself is not that cooperative with the military, wala po talagang mangyayari. Lalo na kung ang mga media people, katulad ni Karen Davila halimbawa, nung pinapanood ko po yung interview, ang akin pong konklusyon ay talaga namang masasabi nating bias si Karen Davila in favor of the NPA. At sa tingin po natin, hindi lang si Karen Davila ang may ganyang attitude towards the NPA, towards the CPP, NPA, NDF. Kaya po, nananawagan tayo sa mga malalaking media network sa ating bansa. Kung minsan kayo, o kung ang dahilan kung bakit kayo nakikipag-cooperate sa CPP, NPA, NDF ay sapagkat natatakot kayo na kayo ay perwisyuhin. Hindi po matatapos yan habang buhay na nandyan po sila at habang buhay din po kayong mapiperwisyo. Sa makatuwid, kung hindi talaga kayo kasapi ng nabanggit na samahan, kung kaya lamang kayo ay napipilitan na makipagtulungan sa kanila dahil sa ganun pong kadahilanan, immediately po mag-turn about kayo sa inyong loyalty. It is far better that you have to join, you have to change your loyalty from them to the military. Sapagkat pag natapos po natin ang labang ito, makakapamuhay na kayo ng normal. Magagawa, hindi na kayo habang buhay na natatakot at hindi na rin kayo magbubuhis sa kanila. And we are grabbing this opportunity to tell also to those businessmen. Alam po natin na maraming mga negosyante
na nagbibigay ng revolutionary tax sa CPP, NPA, NDF for them to continue doing business. At this time po that the government has declared war with the CPP, NPA, NDF, huwag na po kayong magbibigay ng revolutionary taxes. Instead, report to the authority, to the military. Kung kayo po ay pupuntahan para singilan, ipahuli po ninyo ang naniningil na yan. Huwag po kayong matatakot because this is an all-out war. Ang mangyayari po nito, wala silang pinansya. Kung hindi na kayo magbabayad, wala silang pinansya, mapaparalyze po ang kanilang activities. So, pinakikiusapan po natin. Pangalawa po, that is also a crime. If you continue paying in terms of revolutionary taxes, whether voluntarily or because you are intimidated, na pwede naman po kayong hindi ma-intimidate because you have the alternative, the military to protect you so long as you are reporting. Kung itutuloy po ninyo yan, that can be considered as a crime also, because in effect you are supporting a terrorist group in terms of revolutionary taxes. So you can also be prosecuted as conspirator. So pinakikiusapan po natin kayo, huwag nyo na pong gawin yan. Malaking bagay po yan. Maaring sa umpisa may mga inconveniences, pero gawa nyo na para basta magtiwala po kayo sa military, sa pulis, sa inyong barangay. Magtulungan po tayo. Malaking bagay po yun, yung hindi kayo magbabayad ng buhis. Tinatawagan po natin, government, ILCAC, yung sinabi ni Ka Eric na ang Globe at Smart nagbabayad ng 200 million per year. Every year. Yan dapat po tingnan natin at ipa-stop ninyo sa Globe at Smart. Huwag na silang magbayad. Malaking kawalan po yung 200 million revolutionary tax na mawawala sa kanila. Imagine, that will be 400 million. 200 million sa Globe, 200 million sa Smart, mawawala sa kanila. Malaking kawalan yun. They will be paralyzed for lack of funds. Kaya nga po, itong Makabayan Black, magkano po ang budget ang pork barrel? 80 million every year for each congressman. Multiply by 6. 6 silang party list dyan na kilalang makakaliwa. 8 times 6 for 48. 480 million also every year. Multiply by 3. Malaki po yan. So, kaya nais natin ipatanggal agad yung Makabayan Black para maputol na agad yung funding para sa kanila. Siyempre po, pwedeng palabasin ng Makabayan Black na ang kanilang pork barrel binibigay nila dito sa mga urban poor na kanilang kapanalig. At dadalo yan indirectly sa CPP, NPA, NDF. So, yan po ay malaking bagay. Yung media natin, malayo ang nararating. Malalaman lahat ng agad-agad ng sambayanan kung ano ang
what is the evil of these organizations. Malalaman nila na ang ating pamahalaan ay ginagawa na ng paraan para ito ay wakasan. Yan ang papel ng media network. Sa bahagi ng mga businessmen, huwag magbigay ng buhis. Itong mga politiko na nagbibigay din ng butaw, makapangumpanya lamang sa mga areas na nag-ooperate ang mga NPA. Dapat po, kayong mga politiko, kung totoo kayong makabayan, huwag na rin kayong magbigay. Tatakot kayo, hindi kayo makapangumpanya, pa-escort kayo ng military, police. Kung may ando ng mga barangay, coordinate. Because the evil of it, kapag nanalo ka dahil sa tulong ng mga NPA, ikaw ay magiging hawak na rin nila. Ang position mo ay magagamit ng CPP, NPA, NDF para gawin ang gusto nila sa lugar mo. Kung mayor ka, katulad halimbawa po, kung itong si Isko Moreno sa Maynila, kung tinulungan siya at nanalo, talagang hindi niya papayagan na may mga tarpaulin na nakasabit na nagdedeklara persona non grata ang CPP, NPA, NDF sa Manila. Otherwise, hindi na siya friendly sa kanila. In the same way sa Cavite, try to imagine it, kapag ang gobernador, for whatever reason, hawak ng NPA, the whole province, mahawakan. Kahit may mga pulisan, kung hindi cooperative ang provincial government, laging magtatakip at magtatakip yan. At kapag ang provincial commander na police naka-assign doon, pag-iinitan, gagawa ng issue para maalis. Kung ang isang syudad o ang isang mayor ay friendly sa CPP, NPA, NDF, for whatever reason, sa area na yan, makakapag-operate itong mga teroristang ito. Bakit? Ay kaibigan ng mayor eh. Tingnan mo sa Kongreso, kaibigan ni Velasco ang Makabayan Black. Hindi nga sila nagpapaimbestiga kung totoo ba o hindi na ito nga yung mga komunista. So yan po ang mahirap. At paano maisusulong ang digmaang ito kung mayroon po tayong mga public officers? Ang gobernador siyang chairman ng ILCAC sa bawat probinsya. Ang mayor sa bawat munisipyo at sa bawat syudad, sila ang chairman. Sa bawat barangay, ang barangay captain. Kung itong mga tao na ito, for whatever reason, ay hindi makipagtulungan sa military at police, paano natin lalabanan ito? In some cases, mayroon po tayo naririnig dyan. May mga military, may mga police na kaibigan din ng mga NPA. This time po, Armed Forces element, police element, this time, be serious with your duty. Kailangan kong noon napilitan kayong makipagkaibigan sa kanila para magkaroon kayo ng coexistence. This time that cannot be anymore. Hindi na po pwede yan. Kung iyan ay kaibigan, pakiusapan nyo, sumuko na lang sa pamamagitan nyo. Kung kaibigan nyo, magtiwala sa inyo at tutulungan nyo, tutulungan ng pamahalaan. Yun na lang ang sabihin nyo sa mga kaibigan yung NPA. Pare, kaibigan kita.
panahon na, samantalahin mo ito, sumuko ka na. Tutulungan kita bilang kaibigan. Hindi ka mapapahamak. Merong programa ang gobyerno dito. Assistance sa inyo pag sumuko kayo. On the part of the CPP, NPA, NDF members, grab the opportunity. Magkaisa na po tayo para umunlad tayong pare-pareho. Hindi tayo uunlad kung patuloy ang labanang ito. Ang masakit, hindi lang ito basta labanan. This is a kind of war where Filipinos are killing one another. So, tapusin na po natin ito. Samantalahin natin ang pagkakataon na ito. Marami pong salamat at magandang gabi. Muli po, bilang suporta sa ating advokasya, mangyari lang po na i-subscribe natin ang ating channel, YouTube channel. Ang ating paninindigan sa napapanahong issue ng lipunan. Muli, magandang gabi.